Pwede po bang mag-apply ng EI or Employment Insurance kahit work permit holder ako at hindi permanent resident? At ang sagot sa tanong na yan ay yes, pwede po. Kaya nga po kayo ay nai-member or kaya kayo ay contributor ng EI. Ibig sabihin po ay qualified kayo to contribute, then qualified din po kayong makakuha ng mga benepisyo. Ano po? Kaya nga kayo ay regular na nagko-contribute at ngayon din naman nagko-contribute ang inyong employer. Kahit po kayo ay work permit holder, ay the same lang po ang benepisyo na matatanggap ninyo katulad ng mga permanent resident at Canadian citizen. Ang requirements lamang po dito ay ang inyong valid work permit at saka ang inyong mga premiums o mga nabayaran ninyo na kontribusyon sa employment insurance. At kung meron na po kayo noong tinatawag na insurable hours, usually from 420 hours to 700 hours. May computation guys doon at ang best friend ninyo para maipaliwanag sa inyo ang mga insurable hours na yan ay ang inyo pong HR, ang human resources po ng inyong kumpanya ang siyang makapagpapaliwanag sa inyo kasi sila po ang may record ng inyong number of insurable hours. Sila po ang nagre-report niyan sa EI. At ang mga pwede po ninyong maklaim na benefits sa EI ay ang sickness benefit, mga pagkakasakit po. Hindi kayo pumapasok kasi may sakit kayo pero meron pa rin kayong tatanggapin. Ang amount na equivalent to 55% ng inyong sweldo ay inyong matatanggap pa rin kahit di kayo nagtatrabaho kasi nga meron tayong kontribusyon sa EI. So sickness, sa mga babae po naman ay ang maternity benefits. Ang lalaki pwede rin paternity benefit kung tawagin. Ano ho, pwede pong mag-share ang Mrs. at Mr. sa maternity and paternity benefit. Meron pa nga silang tinatawag na compassionate care benefit at syempre po yung kapag nalilay off, ang tawag po ay loss of job through no fault of your own. Yung ikaw ay tinanggalan ng trabaho, nilay off ka, nagsara ang kumpanya, yun po ang mga tinatawag na no fault of your own na qualified para sa benefits ng EI. So, yun po ang ating laging tatandaan na meron tayong mga rights na pinapangalagaan po dito sa Canada. Kasama na po ang rights ninyo sa mga claims na katulad nito. Kahit kayo ay still on temporary status sa Canada, meron tayong rights. Thanks for watching guys, si Ate Manchi from Toronto. Follow me para sa dagdag na mga impormasyon na aking sinishare dito sa ating FB page. Bye!